Alright, so ngayon, ayan, good. We go back to sharing my screen. Alright, so good evening guys, Like I said, repeat ko lang yung iba dito, no? I'll be your host for today. My name is Chris Medina, andito ngayon sa Florida. But guys, just like I said, no, we're gonna do online presentation and training, on a weekly basis. So itong team training natin will be happening every Thursday, 8:30 p.m. your time in Manila or Pilipinas. And then yung product presentation natin, yung recruiting natin is every Tuesday. As like I said, no, but plug in your team, we recorded this one for the purpose na hindi kayo mahihirapan. We're gonna focus more on onboarding, ang training natin ngayon is more on onboarding. When you bring in some new people sa organization nyo, mga distributors or brand partners, ano yung next thing na gagawin ninyo? So this one, pwede nyo itong i-play sa kanila, let them watch it, at least mayroon na kayong guide what to do and how to help them and guide them, okay? So with that, no, we're gonna talk about the next big thing natin, yung sinasabi ko, the test-based nutrition. So guys, yung training natin is more geared towards testing. Kasi ito yung magduduplicate sa organization natin. And we all know, this will be the next big thing talaga sa nutrition. Or in network marketing natin. Papasok ang maraming company. I'm telling you this one. Balikan niyo ako few years from now, sabihin niyo, totoo yung sinabi ni Chris. Ang dami ng company ngayon nagtitesting na. Pero iba na yung the law of first, okay? Tayo yung mauuna dito and we're expounding and we are not afraid to innovate, guys. Just like I said, no? Marami tayong mga innovation. Bubulagain ko kayo just next month. Some of the stuff na gagawin natin, no? From complan to product to packages. Bottom line, we want to serve you guys. Bottom line, we want to add more value sa inyo. Kasi yun lang naman ang business na eh. If you add more values to your customers and to your brand partner, then the retention will happen. Mas madali tayo mag-build ng business. Now, again, just to give you a context, pag nag-build tayo ng business, marami tayong challenges na dadaanan. And for me, guys, I've been through the company for the past 16 years. The high, the low, the up, the stagnation. I've been there. But we always innovate, every time nag-innovate kami, every time tawag dito, we try to improve ourselves, we grow, and then we pick up. And then mag-hit naman kami ng challenge, we look into things, and then we pick up. Yun naman talaga, even in life, right? So, I'm happy, guys, that you're part of our organization, and I'm super grateful to all of you. Okay? So, that said, let's talk about the test kit. Bakit ba natin ginagawa yung testing ngayon? These are the 11 reasons, guys, why we use the test kit. Kasi it's all about duplication. Just like I said, no, it is not what you can do, but what you and your team can duplicate. Yun ang dapat tanungin mo parate. Before kayo gagawa ng bagay, guys, tanungin yung sarili nyo. Kung ginawa ko ba to, ito ba yung bagay na mag-work or ito yung bagay na gagawin ko magduduplicate? Pag hindi mo masagot yan na mag-duplicate, ay Chris, it works pero hindi mag-duplicate, then don't do it. Maybe i-experiment mo muna sa sarili mo. So kasi sa atin guys, if you want exponential growth, if you want leverage sa business ng network marketing, it's all about duplicable. That's why gagamit tayo ng sistema. Kasi system, duplicate. Like si Gemma, ang galing ni Gemma. I'm telling you guys, a lot of you knows Gemma, sila Maridel. Ang dami natin magagaling na leaders, even myself. Pero hindi kami duplicable. Right? We may have talent. The only way we can duplicate it, we use a system. Kasi system duplicates, guys. That's the one. Kasi kung magre-rely ka lang sa talent mo, may hit mo yung certain wall. Mauubusan ka. And you don't want to have another job. So, network marketing is all about creating leverage through a duplicable system. So, let's talk about the test kit. Number 1, Purple Cow. Alam ni Louie to. Humingi siya sa akin ng gift, binigyan ko siya ng libro ng Purple Cow. Bakit Purple Cow? Kasi yung libro na ni Seth Godin na sinasabi niya The Purple Cow, he talks about the uniqueness ng isang company. Ano ba yung uniqueness mo sa ibang company? You need to have that uniqueness before. So when Tesla, let me use like Tesla. When Tesla gets started, guys, ang dami ng mga sasakyan, di ba? Toyota, Nissan, Japanese, kahit na mga Chinese company, marami ng car. But what did Tesla did? They created their own category nung pinasok nila yung EV, no? Yung mga electronic vehicles na yan. Nung yung ginawa nila yun, sila yung naging Purple Cow ngayon. Di ba? Kasi walang electronic car, sila yung unang gumawa niyan eh. So,
yung purple, tinatawag nila na purple kasi wala namang baka na kulay purple, no? Most of na mga baka or yung cow ay kulay black, brown, white. If you can see purple na tumawid sa kalsada, mapapalingon tayo, di ba? So yun yung purpose doon. Yun yung parang ano nila, siniset nila. Pag may nakita ka ganun, like test kit. Guys, test kit, ano yan? Di ba? Most of you knows this one. When you start talking to people, pag marunong kayo mag-framing ng story nyo, magugulat yung tao. May ganun? Ano yung test kit? So that's the purple cow natin. Ito yung advantage natin. And then the second one is 100% duplicable. You can, sabi ko nga guys, kung hindi kay Chris, wala naman akong skills masyado sa network marketing. Great. But the cool thing guys, you can make up in numbers what you lack in skills. Okay? Let me example. Sabihin ko, oh, magaling si Tiger, magaling. Tatalunin ko si Tiger, guys, sa test kit. You know why? Kasi I can produce 10 test kit, 100 test kit na pwede kong ilabas. Tatalunin ko siya diyan. Kasi alam ko, the more people I will test, the more chances makakuha ako ng tao. Kasi ito yun eh. Kasi alam natin na 80 to 90% sa mga Pilipino ititest ko, mag-fail sila sa testing. So kaya ko i-cope up yung number ko. Halimbawa, magaling si Tiger. This is just example na. I'm not saying na just to say something ano sa kay Tiger. Alam ko magaling naman si Tiger, pero kaya ko siyang i-compete through testing. Halimbawa, si Tiger nakakakuha siya ng 5 tao. Nasa sign up niya. Eh di magano ako, mag-test ako ng 10 or 20 na tao. Kasi alam ko 80% sa kanila mag-fail. So this is 100% duplicable, guys. 'Di ba? Kasi yung dugo natin hindi nagsisinungaling. With all the science and research about the importance of omega-3, especially yung sa atin full spectrum, kung nag-i-enjoy na kayo sa capsule guys, watch out. Pag nalabas na natin yung liquid sachet natin na omega, mas matindi yon. But anyway, that's coming also next year, no? So, 100% duplicable. Number 3, instant story for everyone, guys. Makaka-create ka na ng story, you will be part of the 8% club. Sasabihin mo lang yung nag-una ako, I never thought about it na babagsak ako sa omega-3 index ko kasi kumakain ako ng isda, nagtitake ako ng, alimbawa, nagsusupplement ako ng omega. Pero yung tinas ko, bagsak ako, baba ako ng 8%. So you can create a story right there. Tingnan niyo yung dugo, tingnan ko yung isa. Meron akong result mapapakita and people knows about it. Now, our blood doesn't lie. So, ang dali mo mag-create ng story kaagad. Katulad kay Maridel, nag-lose sila ng weight. Pag kinumbine mo yung weight loss effect din ng omega, guys, madali siya kasi hindi lang naman siya internal eh. Like what I presented couple of days ago, na ang ganda ng weight loss benefit din ng ano. So, those are the things na pwede mo i-combine sa story mo. Easy to transform your health, we know that. Now, the fifth one is yung story sharing mo. Easy to share your story mo, guys, kasi may tools ka eh. Always remember this, na alam ko sa mga baguhan o sa mga luma na dyan, naririnig niyo parati to. Sinasabi nila, facts tell, story sell. Ang nagbebenta talaga, guys, yung story. Like, ito yung usapan namin ni Gemma, no? Chris, ano yung mga slides? Sabi ko, sometimes, guys, not about the slide. It's not about the video na ipapalabas mo. It's all about your energy. Yung story mo, yun yung importante eh. Na people can look at it, no? Ang dami naman sa internet, titingnan na yung Yoli, about YouTube, mandun, lalabas yung mga videos and whatnot. The most important thing, magaling ka magkwento. Sa kwento mo palang ulam na. Kasi nakaka-relate yung tao eh. 'Di ba? Yung mind natin as a human being, we believe more on story. Pansinin niyo yan, 'di ba? Naalala niyo yung mga movie natin noong kapanahunan, yung kwento ni Lola Basyang, 'di ba? Always kwento, kwento, kwento. Nakikinig tayo mga bata. We tell about story, we tell about bedtime story. Bakit ngayon? Bakit ganyan? Kasi yung mind natin, guys, are triggered towards storytelling. So pag magaling ka magkwento, kahit na yung mga technical na mga benefits ng product, hindi mo na kailangan yan. It's good kung alam mo yan, but it's really your story that will lock into people. Kasi makaka-relate sila sa'yo. Lalo na kung may commonalities kayo. Like for example, pareho kayong stay-home mom, o pareho kayong single parent, o pareho kayong nurses or engineer. What are your commonalities? Use that one. Pagdating naman sa story, guys, kung wala kang story sarili mo pa, borrow somebody's story. Ganyan yung style dito.
hiraman lang tayo dito, copy and paste. No. Kung wala ka magandang story, Chris, hindi, payat ko naman ako, Chris, paano kung iti-tell yung story ng weight loss? Then borrow somebody's story. Andun kay Bioli, story, ang ganda ng transformation ni Bioli, ni Maridel. O pagdating naman sa finance, Chris, hindi pa ako successful, borrow Louis' story. Nag-diamond si Louis, si Gemma, ang dami nyo pwedeng hiramin na story, guys. Okay, and then eventually, may sarili ka ng story, then you can tell about your story. Or you can have both. Okay? Now, another one, and test kit guys will give you instant credibility. Omega Quant, can you imagine that? They can Google this one, anything. Ang credibility ng testing natin guys. And just like I said, no, blood doesn't lie. Number 7, hindi mo kailangan i-hype. May resulta eh. Di ba? Ganda nun. 90 days after, nag-retest ka. Pag hindi tumaas yung score mo, money back. Sinong aayaw dyan? Di ba? Tapos yung product natin, napakamura. Oh, 4 months supply, 8,600. Oh, mura yun. They can buy one bottle pero mas cheaper kasi pag binili natin yung as a package kasi isahang shipping lang. Mahal kasi yung pa isa-isa eh. Tatalunin ka doon sa shipping. Ini-explain ko sa tao yan. Kaya sabi, oh, makes sense, Chris. Anyway, yung isang bote, hindi naman tataas yung omega ko right away, right? It needs to be 3 months. Exactly. Kaya bilhin mo yung as a package. Bihirang-bihira akong bumenta ng isang bote. Kasi isa na doon, mahal na. Yung shipping niya, mahal na siya sa shipping. At the same time, ayaw ko silang maubusan kasi it takes time to ship. Oh, paubos ka na, i-ship din. Mamimiss mo yung couple of days. So, mas maganda na yan. You have the money, sell mo na kagad yung bundle. Tsaka, when they buy the bundle, you can offer them the free test kit. Kasi bumili sila ng bundle para hindi tayo lugi. I always offer the free test kit to those people who will buy the bundle. Okay? Now, another one. 8, need versus want. Di ba? Ang testing guys, yung dugo mo, it will give you ano yung need ng katawan mo na nutrition. Hindi lang yung want mo na outside skin, kung ano mo yung ginagawa natin dati sa skin natin, outside lang you want it. But ang tanong, ano ba yung kailangan ng katawan mo? Would you really know it without testing? Mahirap, di ba? So dito guys, hindi mo na kailangan kasi it's a science based. Sabi nga parati ni Louie, no, it's evidence based. May science tayo. Yun ang gusto namin dito. And ito yung Trojan horse. Ano ba yung Trojan horse? Kung napanood niyo yung movie na ano na Troy, yung si Brad Pitt, paano nila tinalo yung mga Greek guys sa war? They created a Trojan horse. Nilagay nila yung kabayo, akala nila the concept behind it, tinrick nila yung mga tao, akala nilang umalis na yung mga Greek soldiers, yung pala nandoon sila sa malaking statue ng kabayo, pumasok sila doon, nung kinuha nila, akala nila gift nila yun, nung umalis sila, dinala nila doon sa loob ng castle kasi hindi na penetrate yung castle forget about the name of the country that time. But anyway, that's the story. Nung nandoon na yung Trojan, yung horse na yon, yung structure na sa loob na ng perimeter, hindi na sila nandoon. And then, eventually, lumabas yung mga tao doon, yung mga soldier doon. So, yung umatake, ang binuksan nila. So, anyway, that's the concept yung Trojan horse. Marami tayong products sa Yoli, guys. We have 20 plus products sa Yoli. Collagen, ang ganda. Collagen, transformation kit, we have coffee, ang dami, lean greens. Pero mahihirapan tayong ilatag lahat yun upfront. Dapat meron kang Trojan horse. Ano ba yung pinaka-tip of the spear mo? Dito muna tayo sa testing kasi when people start trusting our brand, madali na silang bumili ng ibang product natin. Na-expose natin sila sa ibang product. Kasi once nakita, oy, ang ganda ng test ko, Chris, second test ko, and then I start feeling good doon, mag-trust na sila sa Yoli ngayon. Then eventually, nakikita nila yung mga promotion natin, buy 2 get 2, buy 1 get 1. So na-expose yung tao sa iba natin product. But you need to bring them first in sa Yoli through using this one para may credibility ka kagad. Madali mo i-qualify yung prospect mo, just like I said, and it create more retention. Okay? Question. Mababa yung omega mo, halimbawa 4%, lagis masyado yung pakiramdam mo, nag-take ka ngayon ng omega. Okay, 3 months after you start feeling good, yan tinest mo, tumaas yung score mo. Ngayon, what are the chances, guys, na bibili ulit yung tao? Of course, mataas yung chances na kasi meron silang before and after lab result nila eh, di ba? So that's one of the key thing, guys. Kasi kung gusto mo ng long term, you need to create retention.
Kasi ang problema natin sa network marketing, para ba yung timba? Ano ba yan? Tama ba yung timba? Yung pail of water? Para ka may balde, guys. Buhos ka ng buhos ng tubig doon sa balde mo para mapuno. Hindi napupuno kasi may mga butas. Yan ang problema natin sa network marketing. Ang daming tagas. Ano yun? Yung retention problem natin. Pag hanggat hindi mo ma-fill upan yung mga butas na yan, ang tagal mo mapuno yung timba mo. So that's one of the key thing, guys, na matakpan natin yung mga butas natin to create retention is through proper testing para may stickability yung tao sa belief ng product. Right? Sabi nila, great salespeople don't pitch, they connect. Alright, so now, ano yung mga formula of to success natin? This will be our guiding principles, guys, and how you can build that network. Alam mo, mataas yung respeto ng mga counterpart ko ng mga US saka Canadian people dito sa Yoli. They've been watching Philippines, guys. You're doing well right now. I'm telling you this one and I congratulate you. Okay? Ang sabi ko sa kanila, sabi na, Chris, what's going on in the Philippines? Ba't ganun ka ano yung mga alerto, excited man yung mga tao, maraming mga activities kayo sa Pilipinas. Sabi ko sa kanila, like sabi nga ni Gemma, ang networking sa Pilipinas, kinakareer. It's a livelihood, hindi siya part-time. Kasi alam natin, no, yung opportunity sa Pinas, hindi ganun kadami katulad dito sa US and whatnot. Kaya ang mga tao dito nagiging complacent. No, kasi maganda yung buhay, they have the other options. Sa Pilipinas, when they see opportunity like this, they grab it. Na kaya nag-work. Now, ang problema ko doon, no, walang question yung Pilipino masipag. Yes, kaya tayo guys, nakikita ko sipag-sipag ninyo. Oh, si Tiger nasa bus pa, si Gemma nasa labas pa. Kayo dyan, alam ko masipag kayo. Ang challenge ko sa Pilipinas, yung kultura na mali yung patatakbo ng networking. Yung ibang mga networker na nagiging kausap ko, nagiging flood control mindset, ginagawa nilang corruption yung networking. Doon ako medyo nadidismaya, no, na they don't use the proper principles on how to build the network. No. Ginagawa natin parang politika yung networking na salaksakan na lang, minamanipulate natin yung complan. Hindi siya long term You can do it yet, but hindi yun ang networking marketing The real network marketing really is built through proper mindset. You need to have a good skill set and then stay consistent sa mga activity mo. Nakita ko sila Fe sa Baguio, nagtitesting si Marlon. And then of course, yung last mo, dapat mayroon kang leadership. Kasi nagbi-build ka ng organization. Okay? Ito yung simple formula ng success natin, guys. You need to have a good mindset, na you start believing about yourself. Tapos kailangan may skills ka din. Hindi rin pwedeng wala kang skills. Know how to talk to people, how to close people. Yung mga ganun is learnable to lahat And then you need to be consistent. I have some team members, guys, ang gagaling. Ang problema ko, once a month lang gagawa ng activity, hindi siya mabibuild mo yung organization mo doing that. Kailangan may consistency ka. Kahit na sabihin mo 15-30 minutes lang ginagawa ko, Chris, pero daily yung ginagawa ko You're gonna win pag ganun ang ginagawa mo versus sa isang tao na once a month lang gumagawa. No, hindi cannot build consistency. Kasi yung habit at pattern natin are built through consistent action natin. Yun yung mag-fuel ng activities mo. Then you incorporate yung leadership mo, you learn how to train your people, and that's the formula for you to become successful. Okay, so later on sa mga next training natin, guys, we will talk about mindset. Ngayon, I'll talk a little bit on the skill set, okay? And now, another formula natin sa success, ito yung 3H, alright? Hungry, dito pumapasok kayo, guys, mga Pilipino. Tayo mga Pilipino, gutom tayo sa success. Kasi wala masyado tayong opportunity. Ito yung sinasabi ko sa mga tao. Hindi ko natuturo yung gutom. 'Di ba? If you don't have the desire to succeed, ang hirap marami akong mga team, guys, na mga doktor. May mga pera, may mga influence, pero walang gutom. Ang hirap hindi ko sila mafo-force kasi they always go back to their comfort zone. Maganda yung bahay, may sasakyan, may katulong. Wala masyadong gutom, no? But I'm not saying na dapat maging mahirap ka para maging gutom ko. No, I'm not saying that. Kasi meron din ako mga kilala, guys, na mamayayaman, gutom na gutom mag-succeed. Because they love to serve people. So it's not about the status ko ng buhay nila financially. It's all about the mental part. When you see the purpose sa buhay mo, mayroon kang drive, you will succeed. Like example, ba't si Elon Musk? Ang yaman-yaman yun Ba't nagtatrabaho pa yan? Di ba? Kasi passion niya yun
Gutom siya dun eh. Yun yung passion niya eh. To serve humanities. Pag meron ka ganun drive, guys, hindi mo kailangan ituro yan. The rest will follow. Skills, everything will follow. Pero yun ang isang number one na category, yung H mo. Dapat hungry ka. May gutom. Kasi when you're hungry, you go out, you hunt. Di ba, naalala mo yung panahon natin, yung mga caveman pa tayo? Pag gutom yung pamilya, gumagawa ka ng paraan, hahanap ka ng paraan, pakakainin mo yan. Oh, yung narinig ko yung storya ni Gemma noon, yung maliliit pa yung mga anak niya. Lalabas siya, alas 4 madaling araw. Magpapadyak siya, bebenta siya ng, ng pandesal. Ba't niya ginagawa niya? Because gusto niya i-feed yung mga bata. Single mom siya eh. Di ba? Hindi mo kailangan ituro yan kasi andun yung drive mo, andun yung passion mo, alam mo yung purpose mo. Pag hindi ka gumalaw, gutom yung pamilya mo. Okay? Second, honeable. Ano yung ibig sabihin ng honing? Honing, yung, ano ba, Tagalog niyang honing, yung sharpening, oh, sa English, sharp mo. Willing ka magpaturo. Kung tigas yung ulo mo, mahihirapan ka. Pag yung mindset mo, sabi mo, alam ko na yan, patay ka na dyan. When you start using the word, I know that, mahirapan ka mag-build kasi yung mind mo will not, accept criticism, will not accept new information kasi sinasabi mo na alam ko na yan. Parati nyo guys, empty your cup. Yung tubig na baso, pag puno yan guys, doesn't matter. Pag buhos ng buhos mo ng tubig, aapaw lang lahat yung tubig kasi puno. Learn how to empty your glass or your cup para papasok yung mga magagandang information mo. Willing ka pa rin matuto. Like, even on my part, guys, matagal na ako sa networking. I've been doing it for almost 22 years. Marami na akong success na dinaanan. Marami na rin. Yung mindset ko, guys, I'm still willing to learn. Don't stop learning because when you stop learning, you stop growing. Okay? And then the third one, honorable. Ano yung honorable? Ito yung business natin, guys, na may ethics ka. Honor, may honor ka. Pag sinabi mong gagawin mo yan. Don't say anything na hindi mo kayang panindigan. Yun ang hinahanap ko sa tao. I need to have those three. Pag meron kang na-identify na 3H sa isang tao yan, I'm telling you guys, yung chances for them to succeed is mataas. May gutom, marunong magpaturo, willing to be coached, at may honor. Hindi yung manipulation ka na lang all the time. Yeah, you can make money on that, pero hindi sa long term. You need to put values on yourself also. Diba? Narinig niyo ako guys, I always discuss about impact and income. I don't want just income. Kasi yung pera guys, may hangganan eh. Pag nakuha mo na yung pera at nabili mo yung gusto mo, what's next? Dapat may impact ka rin sa tao. Okay? Now, system. Okay? Isa to. Yung tinatawag natin na KISS or KISS, keep it super simple. How you can simplify yung business natin guys is using a sistema. Diba? For sa inyo, na naririnig niyo na ako sa training, para akong sirang plaka pa ulit-ulit ko sinasabi, system. Save yourself, time, energy, and money. Ang system ang magpapatakbo ng business natin kasi yun ang duplicable. Kaya nga, ini-emphasize natin yung test kit. TGD, test, don't guess, system yan. Okay? So, keep it super simple. Now, what are the fundamental skills? Write this down, guys. Ito yung dapat ninyong i-master. Pundasyon to. Kumbaga sa basketball, bago ka maging professional basketball, marunong ka mag-dribble. Pag-aaralan mo yung dribble, di ba? Dribble. Ano pa? Marunong kang mag-shoot. As another skills. Another skills sa basketball, marunong kang pumasa. Okay? Di ba? This is part of, guys, if you want to be a professional network marketer, learn the skill set. Okay, sulat nyo to, and i-discuss natin isa-isa. I want to see a thumbs up. Nagsasalita ako, wala akong naririnig. Am I coming good? Okay ba tayo? Alright lang? Yes, Chris. Okay, good. So, number one, making a list. Maglista tayo, guys. You make a list. Hindi na to siya foreign sa atin. Lista kayo. Okay? But there's a skills paglista nyo. Okay, majority of the time, yung nililista natin, minsan sino yung mga comfort friend natin. Okay yun, ilagay natin. So, sa list, guys, pag gumawa kayo ng listahan, when you start listing people, lagay yung pangalan dito sa isang column. Sa tabi, yung email, phone number nila. And then, sa last part ng column, guys, I want you to write down ano yung need, want, and desire nila. Like, for example,
Pag sinulat ko, si Glenn. Okay, alam ko si Glenn from Cotabato. Network marketer to. Ano ba yung need ni Glenn? Kasi doon ko siya iimbentahin through his needs. Pag sinabi ko si Glenn, financially challenged to si Glenn. Negosyante to. Ano pa, may health issue si Glenn. Ano pa ba? Susulat ko kung anong alam ko kay Glenn. Kasi doon ako mag-iimbita sa kanya, guys, through his needs, wants, and desire. Anong desire nito? Negosyante, mahilig mag-network to. Ano bang pwede ko pang i-invite sa kanya? May health challenges to. So yun ang i-invite ako. Ngayon, hindi ka mahihirapan kasi once you start inviting people, now when you start inviting them through your needs, sabi mo, hey, Glenn, pasok ka dito bro, meron ta akong negosyo. Tingnan mo to. It's more about what I want. Di ba? Akin yun eh. Yeah, of course, I want him to be part of my organization. Pero iba ang dating when I invite him based on what he wants. Di ba? Ibang pasok noon. Mas bukas siya doon. Lalo na kung araw-araw ko na siya pinipitch, every 6 months may pinipitch akong bago, hindi na makikinig sa akin yan kasi it's all about what I want. May bago na naman akong pinasok. So, pag-imbita natin guys, isa skills. Okay? So, pag make nyo yung list, ayusin yung listahan nyo. Ito yung potential na gusto ko maging key leaders. Minsan, naririnig ko sa inyo sa Pilipinas, lahat leaders eh. Doon ako naguguluhan eh. Ito, Chris, leaders ko to. Paano nyo hindi na-identify na leaders yan? Narinig mo na yung pangalan, leaders na. Do you know really what this leadership is all about? Tapos yung kausap mo, ayaw maglabas ng pera. Gusto libre. How can you be a leader, guy, pag ganyan yung attitude? Oh, gusto ka agad, support. You cannot be a leader like that. Dapat may skin in the game ka. So you need to learn how to define the right leadership. Leadership dapat meron ka skin in the game. You know? So, now, you make a list. Andun na, sulat mo. Gagawa kayo ng listahan, guys. Sino yung mga potential na customer ninyo? I-separate nyo yan, isang papel. Tapos lagay nyo yung wants, needs aside. Para when you invite them through their needs. Na isang listahan naman, isang papel. Potential na mga business partner ninyo. Pagdating sa pag-make list ng customer, guys, madali lang yung customer product base eh. Ano ngayon sa product natin? Halimbawa, weight loss. Titingnan mo ngayon sa sino yung mga health challenges na kaibigan ko na pwedeng customer. Sulat, madali lang. Lagay ko yung sa kilid. Ayan. Ngayon, punta tayo sa isang papel. Business partner mo. Pagdating mo sa business partner mo, always think about it. Ano yung characteristic na hinahanap mo sa isang tao na pwede mo siyang maging business partner? Pag nasagot mo yan, madali ka lang gumawa ng listahan. Wag mo lang isipin na, ito kasi Chris, naggumawa na ng organization. Do you like him as a business partner? Meron ba siyang integrity? Is this people has a work ethic? Baka nag-i-scam na to ng mga tao. Gusto mo ba siya maging part ng organization mo? Of course not. So, depende sa iyo kung anong klase ng organization ang gusto mong i-build. Ilista mo yon kung ano yung value mo as a person na gusto mong i-create sa team mo. Okay? Now, example, pag nagtayo ka ng team mo, like for example, yung team mo pang PBA, Philippine Basketball Association, pang championship yung gusto mo, you list down guys, na para yung team mo, pumasok sa championship, yung may mga skills din ang hahanapin mo, yung may capability. Di ba? Kasi kung lahat naman, pwede naman ituro, yes, I know that. But if you can find some leaders already na may mga skill set na isang bentahe mo yon kasi hindi mo na kailangan umpisahan from zero talaga. You know, I mean, that's one of the good thing. Kung meron ka ng leaders na built-in na. Instead na ikaw yung i-babysit mo sila from the beginning, yeah, you can still do that and I love to do it, but at least meron ka namang mga key leaders na matitino, di ba? So that's how you list them. And then you invite them through their skills. Pag tinawagan ko na sila, pag sinabahan ko, hey Louie, no, bro, kamusta ka na? So you get into good conversation, no, connect muna kaya, magaling si Louie dito sa mga online eh. And then eventually, I will start pitching Bro, kamusta ka na? Ano bang ginagawa mo ngayon? You know what, bro? I've been looking into my list. Ganito ginagawa ko minsan. Pag pinipitch ko na yung leaders, bro, you know me, no? Matagal na ako nagbi-build ng network. Marami akong nililista ngayon, no? Kasi I'm building an organization right now kasi seryoso ako dito sa nakita ko. Meron akong 100 na tao dito. Ito, listahan ko bro. 100. Out sa 100 ko bro, nasa top 10 yung pangalan mo. Alam mo ba ba't ka nasa top 10? Kasi alam ko yung capability mo. I trusted you as a friend. I trusted you as na maging business partner ka. Are you open na tingnan yung ginagawa ko?
Iba yung dating ko ngayon, di ba? Pinaprop ko siya ngayon. No? Isa skills, guys, how you do it. Hmm. Pag sinabi mo sa kanila, out of the 100, ikaw yung nasa 10 doon, top 10 kita, bro. Hindi, feeling good siya. Sabihin mo naman yung totoo. Kung hindi naman totoo, huwag mo naman sabihin. Di ba? I just want you to take a look at it. I know you're gonna have questions. I want you to take a look at it. And then, gagamit ako ng third-party tools ngayon. Kasi kaibigan kami eh. Kukuha ko ngayon ng upline kong magaling. I let my upline do the pitching kasi third-party tools gagamitin ko. Alam ko, close kami, mas iba kung may third-party person na involved. Bro, may pakilala ako sa iyo, bro. Tingnan mo to. Zoom tayo. Ganun. Dapat gumamit kayo ng third party. Then, ang presentation, guys, pagdating naman sa presentation, how you present, mas madali ang presentation ngayon. Meron na tayong video, you can do Zoom, kaya may schedule tayo ng Zoom every Tuesday. A lot of things, guys, na pwede kang mag-present. Use the tools, don't be the tool. Kung sa inyo, kung hindi nyo ginagamit yung tawag natin, yung mobile app ng mga video natin, you're missing the point. Use those kasi mag-duplicate. Like si Gemma, nag-present siya. Is it kahapon ba yun, Gem? Sabi niya sa akin kasi, alam mo si Gemma, hindi masyado siya sa technicalities eh. Naalala niyo yung Tuesday, di ba? Nag-zoom tayo ng Tuesday yung presentation. Ni-record ko yun, nilagay ko sa YouTube. Sabi ko sa kanya, Gem, why not just use yung YouTube video ko? Timing yung presentation area niya, yung kay engineer, may smart TV. Pinlay lang niya yung video ko. And then siya na yung nag-drawing sa Complan. That's duplicable, guys. JPP lang tayo, just press play. Naka-video na. Okay? So, all you need to is edifying mo. May video tayong ganun. You can do that one too. Ni-record. Kaya nga ni-record ko yun eh. Para like this one. What I'm doing right now, I'm recording it. So, you don't need to do it in the meantime. When you have some new people, i-play mo lang itong dinadala ko. That's duplicable. Okay? That's presenting, guys. Presenting. Use the tool. Don't be the tool. Use your story. Pagdating sa presentation, guys, go heavy on storytelling. Heavy ka doon, yung experience mo. Dati, nang hindi pa ako nagyoyoli, mula ulo, diretsyo na ng katawan. Balikat na, wala pa akong leeg noon. So, nga, kilala ka ng mga tao. Ngayon, tingnan mo, may leeg na ako. Ayan. Diba? May mga kwento tayong ganyan. So, mga tao, minsan, you make humor, but that's what connect people, guys, yung story natin. No? Especially to our friends, they know us. Kaya nga naging effective ako noon kasi alam ng mga friends ko, taba-ching-ching ako, ang taba-taba ko. Nung pinost ko yung picture ko sa Facebook, I start telling story. They know it. They know it. Kilala nila ako. Nakaka-relate sila. So, ano ba yung ginagawa mo? Boom, boom, boom. Ayan. Diba? Okay. So, now, let's talk about collecting decision. Minsan ito yung pinakamahirap eh. Collecting decision. Paano mo ba i-collect yung decision ng mga tao? Okay? One of the skills that I learned, guys, I learned how to shut up. Pag madaldal ka na madaldal, dapat meron kang isa skill set also yung listening, yung marunong ka makinig. Na tingnan mo, kasi minsan, ang closing mo na dun sa pakikinig mo sa tao, ano bang needs nito? So, most of the time, guys, I start asking question. Here's one of the skill set na gusto kong ituro sa inyo. To become professional network marketer, learn how to be good in asking question. Question ka lang, tanong ka lang ng tanong, i-feed ka ng prospect mo anong kailangan nila. Lalabas yan sa naturally sa bunganga nila. Louie, kamusta ka na? How long you been doing this one? Bro, ano yung last job mo? Ano Chris, dati akong ganitong trabaho ko. Kumusta naman bro? Okay naman, ano yung mga challenges na na-encounter mo sa trabaho mo bro? Did they pay you good? Nakaka-overtime ka ba? Sabi ni Louie, Chris, yun nga, yun ano ko dito, yung wala akong time minsan sa bata, parati kami nag-overtime, konti lang yung sweldo. So, I'm taking mental notes. Really? So, when was the last time din that? Magtatanong ako ng question like, Louie, if time and money hindi issue sa buhay mo, ano yung 3 bagay na gusto mong gawin sa buhay mo? Mga ganyan na mga klaseng question. Kung pera at oras hindi problema, kasi yung gusto ko magbakasyon. Yung hindi lang man sa Pilipinas, gusto ko makalabas ng bansa. O yung isang pangarap ko, mabayaran ko mapaaral ko yung mga bata hanggang college na bayad na. Ano pa? Ano pa yung ano mo? Ay, tanong ako. Gusto ko magkaroon ng bahay na maayos. Then, naginip yung tao. Ang next follow-up question ko sa kanya, sa tingin mo sa sitwasyon mo ngayon, Louie, how long it will take you na ma-fulfill mo yung mga pangarap mo? And then I shut up. Close my mouth.
Aantayin ko siya. Mag-iisip ngayon yan. Mukhang malabo, bro. Hirap eh. Hirap dito sa Pilipinas, ganyan-ganyan. Hindi, meron na akong pasok ngayon. Sabi ko sa bro, you know what? Matagal na kitang kilala sa skill set mo, napakasipag mo. If I can show you an opportunity na kaya mong gawin at may suporta ka, would you be open? Dahil ano sasabihin niya sa akin ngayon? Sabi niya, hindi. Majority of the time, sabi niya, ano yun? Okay, dun na. Pasok na sa banga yun. Presentation na ako. Sige, pakita ko sa iyo to, bro. Inimbita ko yung business partner ko dito kasi bago lang ako dito, ha. Pasensyahan mo na, i-connect lang kita, mas magaling sa akin to. Nabuksan yung isipan ko na napresenta sa akin. Ganyan din ang buhay ko noon, bro. No, hirap na hirap ako. Kininto ko yung buhay ko. You know what I'm talking to you guys? Networking, guys, is having good conversation. Marunong ka lang mag-pick doon. Ask questions a lot and then learn to shut your mouth. Kasi pag daldal ka ng daldal, walang time magsalita yung tao, you know? It's more about you. No, huwag ka na magyabang kung ano yung pinag-ano mo dati, yung ano mo, it's all about him. Kasi mayabang kang dating mo kung ikaw yung, ay, ganito nagawa ko. Yeah, it's good. But ask them a question kasi it's all about them. You know? People doesn't care how much you know until they know how much you care. O yan. Bahala na kayo dyan sa, ano niyo yan sa Tagalog or whatnot. You know what I mean? Kung nararamdaman ng tao, you care about them, they're open to that. Okay. Now, collecting decision. Always collect decision. Pag after ako mag-present, sabihin ko sa kanila, ay si Gemma, minsan kinokopya ko yan. Sasali or join. Shut up. Of course, dalawa, ginibigyan mo siya ng option. Or, sinasabi ko sa kanya, after the presentation na nakita mo dito, Louie, ano ba sa tingin mo ang gusto mo? Maging customer ka lang or mag-interesado ka sa business? Ask them a question. Or ask them, what do you like the most sa presentation? I shut up. Magsasalita yan. Anong nagustuhan mo sa presentation? And then I shut up. Ask them question. Pag sinabi na, Chris, kausapin ko muna yung misis ko. Di ba ganun? Minsan yung malalaki, kausapin ko muna misis ko, minsan binibiro ko. Alam mo bro, di ko alam na may sakit ka pala na asthma. Sabi niya, asthma, wala naman ako sakit na asthma. May sakit ka na asthma. Ano yung asthma? Ask mama. Or ask my wife. No, I'm just kidding. So I tell them, okay, of course. Pag sinabi nila sa akin, Chris, kausapin ko si misis mo. Perfect. Let's talk si misis. Kailan bakante si misis, tulungan kita. Ganun kagad yung follow-up ko sa kanya. Kasi may mga tanong si misis mo, hindi mo kayang sagot, tulungan kita, schedule tayo. Pwede kitang puntahan, sama tayo sa bahay mo, whatnot. Ganun ako, next follow-up ko kagad. Okay? Or minsan yung closing ko sa kanila, guys, from 1 to 10 ngayon, asan ka na scale ngayon? Yung 10 is yes ka na, pasok ka na. Yung 1, ayaw mo talaga. From 1 to 10, saan number mo ngayon? 7, 8? Pag sinabi niya, Chris, nasa 8 ako. Okay, how can I help you to move from 8 to 10? Sabi niya, Chris, ngayon kasi tight ako sa budget eh. What do you mean tight ka sa budget? Tell me more about that. Kasi yung sweldo ko, ano pa, next week. Pwede naman tayo next week. Kung next week, okay ka? Yeah, okay ako next week. Nag-ask ako ng question. Di ba? So you can lay down that skill. Sa akin guys, kaya ko itong ginagawa kasi matagal ko na itong ginagawa eh. I can do that. Kaya sabi ko, skills. Ngayon, for you to create a shortcut, humingi kayo ng tulong sa mga upline ninyo na may skills na like me. In the beginning, ginagawa ko noon, pag nagti-three-way call ako, dapat alam niyo yung paano mag-three-way call. Yung nilalagay ko yung upline ko, like si Cory, nilalagay ko, siya yung nagko-close sa prospect ko, nagsusulat ako, guys, ano yung ginagawa, nakikinig ako doon sa phone. So natututunan ko yung mga sinasabi nila, verbiage, to the point na yung, ano yung sinasabi nila it becomes my words. Naging confident ako ngayon how to edify. Noon, hindi ko alam yan, guys. Aanga-aka ako, pag inintroduce ko lang yung isang tao, ay ito yung kaibigan ko si, ganyan ako noon. One time, kasi very frustrated ako sa business ko, lalo na sa akin mahirap kasi alam mo, nasa Amerika ako, dapat English yung salita ko, di ba? So ngayon, sinabihan ako ng mentor ko, magbayad ka sa ganito, Chris, may phone burner kami nun tatawag ka sa telepono, tapos bibigyan ka ng script.
para kang cold calling talaga, parang ganyan, tatawagan mo. May script ako yung sasabihin ko. Tapos tatawag ka ng 100 people in a day. May bayad yun, no? Magbabayad kami ng $500 yata yun nang umpisa ako. Kasi wala masyado akong network eh. Bago lang ako sa Amerika eh. Yung English ko, balubaluktot pa noon. Ang hirap guys, yung confidence ko ganun. Pag tatawag na ako na, dadayal ko yung telepono. Wala pa yung mga cellphone nung panahon na yun eh. You know? Guys, kinakabahan ako ngayon. Alam mo ba yung nagdadial ako, nagpipray ako na hayo sagutin yung tawag ko. Pag sumagot, binababa ko yung telepono. Kabang-kaba ako noon. It takes me for a while to do that. No, but it's a process. Minsan yung sasagot, pag sinabi ko, pag sinabi, hello, who's this? Oh my Lord. Ganyan ako nag-umpisa. I'm so terrible. Tagalog siguro pwede ma-express ko lalo na English. Bumabaliktad yung he at she ko. But you know what? I'm telling you guys, it's a skill set. I overcome yung mga ganun challenges. Kaya, I have no regret. And it end up building my confidence. Di ba? Okay, so, handling objection. Ano ba yung mga common objection natin? Pag mayroon kang kausap na tao, sulat nyo to, common objection. I don't have the money. Ayan, number 1 yan. Kaya ano pang objection na common natin? Wala akong oras. I don't have the time. Sulat niya yan. Ano pa ba? Ano bang common objection? I want to be interactive. Sino ditong open yung line nyo. Ano yung common objection na ano nyo guys, na na-encounter nyo? Lack on time. Lack of time. Okay, I don't have the time. Ano pa? Yun yun. No connection, like Wala akong kilala. Okay, wala na akong Wala kilala. akong kilalang mataba. Okay, ano pa? Ano pa? Ano pang common? Then sasagutin natin yan. What are the common questions? Kasi pare-pareho lang yung mostly yung mga objection eh. Na pa, Tired of networking. ano? Tired Na-scam of na ako dyan. Na-scam ka na, ano? Okay. I'm tired in the networking. Tired na daw sa networking. Okay, good. Alright, sasagutin natin ngayon. Pagdating sa ano guys, sa objection, sometimes the objection, may tanong lang yung tao sa atin, pero may mga basic tayo. Okay? So, I want you to write this down. May ginagamit kami ng mga phrase. Ang pwede mong gawin to in Tagalog ha. Feel, felt, found. Alam niyo yan? Feel, F-E-E-L, then felt, F-E-L-T, found. Okay. Halimbawa, gawin ko sa English para mas madali, Tagalogin natin. Pag sinabi niya sa akin, Chris, I don't have time. Napaka-busy ko. Ayan ang sagot ko. Sabihin ko sa kanya, bro, I know how you feel. I felt the same way, but this is what I found out. Mayroon akong empathy ngayon. Pag sinabi, bro, I know how you feel. Alam mo ba, nung pumasok ako, I am the worst person na ipoprospect mo. 2 trabaho ko as a nurse. Do you think I have time? Dude, I'm so busy. May mga pamilya pa ako, malilit pang bata. I'm so, run out of time ko. But you know what? This is what I felt, bro. Pag hindi ko binago yung sitwasyon ko, ganun pa rin ang magiging situation ko 2 years from now, 5 years from now, and I'm sick and tired of that. What I found out, nung ginawa ko tong Yoli, part-time, when I start learning the skills, yun, kumikita na ako ng extra, dun, nakakat down na ako ng time ko. Instead of having 2 jobs, naging 1 job na ako. Eventually, as time goes on, natuto na ako, dude, naging full-time ako dito. And I know you can do the same with my help. O di, sagot na ko yan. Di ba? Nasagot ko yung sinabi niya. Nag-empathize ako, I know how you feel. Kinento ko yung sarili ko. Ganyan din ako, bro. Relatable siya sa akin. But you know what I found out? Pag hindi ko binago to, blah, blah, blah. Ganyan. That's how you do. Pwede mong Tagalogin siya, but I don't want you to be focused so much on the script, guys, but I want you to get the principle behind it. Empathy. You talk to people. Relatable ka. And then counter ka ngayon. Let's work this one. I can help you, bro. I have a team of people who are supporting me right now na pwede ka din masuportahan. And I know you could do it with our support. Umpisa tayo ng part-time kasi nag-part-time lang din ako eh. Kaya mo bang maglagay ng 30 minutes a day? 30 minutes? Consistent na tayo. 30 minutes. Umpisa tayo sa 30 minutes. Kaya ko yan. 30 minutes to 1 hour. Kaya mo? Every day? 5 days lang. Kasi ganun ang ginawa ko noon eh. 1 hour lang ako guys, every day, 5 days. Pero disiplinado ako. Pag sinabi kong 1 hour, upo ako. Lista.
Hindi yung scrolling sa Facebook, ubos oras mo dyan. Pag sinabi mong 1 hour, 1 hour. Sinong walang 1 hour a day? Kaya mong gawin yan. Lalo na ngayon with the internet. Okay, with the support. Kuha ko ng objection niya. Pag sinabi niya, Chris, I'm sick and tired of network marketing. Dude, pagkaharap ko siya, high five ko na high five. Ba't ka nag-high five sa akin? Dude, ganun ako. Pang 50 ko na tong network marketing. Pagod na rin ako, bro. Ayaw ko na. Give up na ako sa ganito. But you know what? Nakita ko yung mga buhay ko pag hindi ko rin binago. Ano pa ba other option ko? There's other stuff. Pero makikita lang akong tamang company yung sinasabi ko. Ayaw ko na hands up na ako eh. Pero nung nakita ko itong opportunity na to, sometimes kasi sa buhay, no, huwag mong isarado lahat. Di ba? So, mag-empathize ka sa tao. Then tell them, ano bang meron dito? I just want you to have a glimpse of chance, bro. Tignan mo lang to. If di mo magustuhan, great. No hard feelings, no string attached. Okay ka ba doon? Ganun. Don't overpromise naman. Huwag mo naman sila i-hype-hype. Ayan. Ano pa ba? Pera. Wala akong pera. Okay, good, dude. Naintindihan ko, bro. Wala akong pera. Kaya nga tinignan ko to eh, para magkapera ako. Part-time na ako. Tingnan mo, ang ganda ng ginawa ng company. Dude, this is the first time nakita ko yung may 50%. Binibayaran ka ng 50% kaagad. Ang ganda ng produkto. Tingnan mo lang to. Ang hirap, ang problema ko kasi, bro, ang hirap mag-market ng product. Ngayon, nung nakita ko yung test kit, alam mo ba tong test kit? Ano yan? Ngayon, may pasok ka na ngayon. Hindi mahirap to i-discuss mo. Ngayon, kung ang kwento mo yung mga common na product, may barley ako, ay hirap noon. May ganyan na rin ako, Chris eh. Ito yung skills natin, guys. What if, kung mayroon akong mapakita sa iyo, bro, na exciting, new concept, new category, would you be interested? Ano yan? Alam mo ba yung testing? Ano yan? Test nutrition? May pasok ka na yan. Magkaka-interest na yan, may pasok ka na ngayon yan. Alright? So, handling objection. Feel, felt, found. Ganon. System duplication. Alam nyo na guys, parati ka nang binabalik-balik. Sistema tayo. Gamitin nyo yung sistema. And then of course, promoting events. Okay? You need to learn how to promote event. Ito, events to. Zoom natin is event. Live events, one-on-one, two-on-one, home party. Those are events. Convention. Hotel meeting, meetings sa YEC, learn how to promote events kasi ma-expose yan ng tao mo, especially if you're building a team. And then, on top of that, lahat na yan guys, huwag mong antayin ma-master mo yan. While learning all these things, you study, you do it, and then you teach your team simultaneously while you are learning. Ganyan, para mabilis yung expansion mo, ang growth mo. Okay, so we spend so much time sa fundamentals, but I hope I was able to give you some values to this one. So let's proceed to the next one. Okay, ngayon mga bagong members, brand partners, ito yung gagawin natin guys. Please guide your team about this one. Hindi alam paano mag-access sa back office. Unang-una alam nyo na, mag-access kayo sa back office. Turo nyo kaagad sa tao. Basic. You cannot break the system guys, yung back office nyo. Paglaruan nyo kaagad. Access, your username, your password. Okay? Number 1. Number 2, confirm nyo kaagad. Ito yung challenge eh. Yung maintenance na sinasabi nyo, yun yung subscribe and save na terminology namin sa US. Dapat, meron kayong 100 CB kung gusto nyo mag-rank up. Minimum 50 CB. Okay? I need your help on this one, especially the leaders. I'm calling out all the leaders. Tulungan nyo yung mga team ninyo guys pagdating dito. Ang daming nafa-flash out na volume. Very frustrating. Kung magbi-business kayo, alam nila, wag nyo silang papasukin sa business kung hindi naman sila willing mag-maintain every month. Kumbaga, may tindahan ka, yung tindahan mo may maintenance yan. Magbabayad ka ng electricity, renta ng tindahan mo, ganun din sa Yoli. This is your monthly expenses sa business mo through your maintenance or your subscribe and save. Minimum 50, but gusto mo mag-rank up, naka 100 CB ka. Dapat may budget ka na doon eh. Pag pumasok ka sa negosyo, may budget ka doon, hindi lang yung one time upfront. Dapat may operational business expense ka, which is kasama na yun ang monthly mo. Yun. So, ngayon, ang challenge natin, kasi most of you sa Pilipinas, walang credit card, but there's a lot of ways. I think yung nakikita ko na yung GCash ngayon doon, they're working on the GCash ngayon, lumalabas na doon sa enrollment eh.
tinetest na nila and eventually it will be live soon. No, nandoon na nakikita ko na yung GCash as an option eh. Available na po ang GCash. Nagagamit na po. Oh, good job, Maridel. Oh, Yes, see? it's working na, Chris. Working na ang GCash. Working na. I Okay, tried good. yesterday. Okay, good. Yan, GCash. Marami pa tayong pwedeng gawin, guys. Just be patient on that. And then, ano pa ba? Pwede din yung ano yung pinag-usapan natin, Louie, yung Go Time? Is it Go Time? GoTime. Oh, yung any ATM, GoTime. guys. Yeah, pwede yung Go Time. Try to explore, guys. Dapat meron kayo dyan para automated na. Ang problema mo kasi kung wala kang automation doon sa payment mo na nilagay mo yung card mo, it's either your debit card, it's either your credit card, usually nakakalimutan mo. Uy, nawala yung volume ko. Hindi pala ako nag-pay in, tumawag sa company, naglagay ng GCash. Oh, yung responsibility nyo guys, every 28 days nyo. Okay, wag niyo antayin yung Sabado. Dapat Wednesday pa lang, pumasok na yung ano nyo, on that 28 days, dapat 25 days na kick in na yung subscription nyo, maintenance nyo, para may enough day kayo na to do it. Oy, nakalimutan ko. May next day pa kayo. Wag niyo isagad doon sa Sabado. Kasi Sabado yung cut off natin 2:00. Okay? Now, review your color week. May color week tayo. I'll discuss it sa next slide natin. Dapat alam mo kung kailan yung ano mo. Basta ang deadline natin pagdating sa weekly natin, guys, is every Saturday, 2 p.m. Pag lumagpas ka na ng 2 p.m. next week na yan, weekly tayo. Whatever you produce as sales and ang rank natin will credit the next week na naman yon. Now, here's the good thing. Okay? Yung mga nag-diamond sa organization natin, nung nandyan si Michael Kendall sa Pilipinas, we have a good discussion. Yung weekly natin, guys, we're gonna change it into 4 rolling weeks. Kaya mas magalali tayo mag-rank advance, kasi 4 na week yung titignan natin. So, hindi ko na i-divulge sa inyo. Yan isa sa part ng malaking changes natin sa compensation plan natin. We will implement it. We've been doing a lot of discussion to facilitate yung finalization ng mga changes sa comp plan. We're looking at it na ma-implement natin next month. Okay? But that's it. Huwag niyo muna akong tanungin sa iba. Basta meron tayong mga enhancement dyan. Ano pa ba? Direct deposit, guys. Direct deposit, set up kaagad. Yung mga issue ng mga BBC. Alam niyo yung BBC? Yung mga born before computer, ang hirap eh. Hindi alam mag-computer. Tulungan natin sila, how to set up their direct deposit. Go to your site. Let me try access an account, okay? Pero may idea kayo. Okay, so let me see. Pagdating nyo sa account, guys, let me see, access an account. Pero alam nyo naman to mga basic na basic. Okay. Can you see my screen? So, pag dito kayo guys, itong account ninyo, pag nag-login na kayo, okay, get familiarized on this menu. Nandito yung mga ano nyo, yung email ninyo, website ninyo. Ito yung pwede nyo ipasa sa mga tao na, Chris, ano bang website mo? Para kung mag-shopping sila, you can get the credit kasi nakalink sa inyo yung customer enrollment link ninyo, yung brand partner na gusto na mag-business, pwede nyo itong ipadala na to. And nandito guys sa baba, itong direct deposit ninyo, set up nyo yan kasi nakalagay lang ano yan, YOLI bonus in the beginning eh. The only way na lalabas yung ano guys, yung direct deposit, yung direct deposit dito, pag na-submit nyo na yung mga documents para ma-finalize yung enrollment nyo, unang-una, dapat napadala nyo yung TIN card niyo, yung physical card, at isang government ID, pwedeng driver's license, pwedeng passport, isubmit nyo kaagad from the beginning yan. Para after, pag nakita na ng compliance yun, na-submit mo yung documents, kasi kailangan nilang i-verify yung ano mo kasi ayaw nila na mga ghost enrollment para ghost flood control, kailangan exact talaga yung tao, titignan nila with the documents. Okay, approved na. Then lalabas ngayon yung direct deposit and all you need to do is edit it and then ilagay niyo yung mga bank information ninyo. Okay? Alright, so ano pa ba? So let me just go back to the slide.
Hirap to, marami tayong nakabukas na ano na, saan na ba yan? Getting started. I think is this the one. Okay. Tapos na tayo dun sa ano, direct deposit, personal website, yun, pinakita ko na sa inyo, doon kayo sa account. The next one is download yung Yoli app ninyo, guys. Yung Yoli app, punta lang kayo sa, if you're using an Apple, download nyo doon, or sa Android, yung ano yan, marketplace, download nyo yun, guys. Mas madali kayo mag-share. Okay? Ano nyo yan, use those technology. And then create yung foundation checklist. Ito na yung checklist niyo para pag nagti-training ako ng tao, guys, ito yung checklist ko. Okay, na-access mo na yung back office mo, check. Na ano mo na yung ano mo, subscribe and save, check. Color week mo, check. May checklist ka para alam mo ano yung natapos ng tao mo para hindi ka lang nangangapa. You know? And then na-email mo na yung TIN card. Ito, take a picture on this one, guys. Picturean niyo yan. You know? Para mayroon kayong guide. You know, valid ID. And then, of course, another one, in addition, i-add nyo yung friend niyo sa Yoli business page sa Facebook para updated sila sa mga announcement, anything. And I highly suggest, i-post niyo yung mga activity niyo, yung picture niyo dito sa mga pages na to. Yoli business page sa company to, corporate yan. At sa team natin, yung Diamond Elite Group page. Add nyo sila dyan. And, like Louis, sa admin natin dyan sila, Gemma. So, mag-add kayo dito ng activity para nakikita kayo ng team nyo anong ginagawa ninyo. At maybe may activity kayo, i-post nyo kung kailan para may mga kasama kayo, mga grupo kayo na pwede naman magpumunta dito sa mga event ninyo. Okay? And then, of course, yung Yoli Philippine contact info, guys. Any concern, you can email csphl@yoli.com or you can go straight to the US na customer service cs@yoli.com. Kung any compliance issue, yung mga TIN number ninyo, ano pa ba, yung mga anything like that, sa compliance yan. Kaya diretso nyo i-send sa compliance@yoli.com. Yung mga TIN card nyo, mga valid ID nyo, dun yun. Any concerns about sales, marketing, anything like that, pwede nyo i-CC yung Yoli Sales at yoli.com. Si Joshua Olson yung nag-head dito. And then, of course, contact number natin sa Pilipinas. We have Globe and also Smart. And we have also US. Ngayon, ang maganda, guys, everything is na internet. I-google nyo lang yan. US headquarters ng Yoli, lalabas lahat ng information. Or even, Pilipinas. Okay? So, yun yung listahan ninyo. Dapat, pag nag-upo kayo sa bagong, sa bago ninyo na, tawag ito na, distributor, matapos nyo na to kaagad. Alright, so with that, let's proceed. Itong getting started natin, guys, sa mga lahat ng bago, there's a site, kita ko nga sa iyo, yung site nito, guys, na pwede kayong, available na to sa, PDF eh. Saan na ba yan nilagay ko? May PDF file na to, yan. Yeah, ito i-send ko sa inyo yung link na to sa page ng mga grupo natin. Andiyan na yung guide, anong gagawin nyo, susundan nyo na lang to. So, I'll send it to the group page natin sa team natin. Kasi, na ba yan? Hihinga na naman ako ng password. But anyway, I'll send it later doon sa natin, sa link natin. But ito yung guys, andi dito na yon. It's 11 pages. So this is the start, getting started guide sa mga tao ninyo kung bagong enrollee. So, susundan nyo lang yan. So, let me go through that kasi nilagay ko siya sa PowerPoint para madali nating i-guide. Alright, so yan. Ito yung flywheel natin. TGD, test, don't guess. All we need to do is focus on vital 10 and 10. Okay, kaya testing tayo. We want people to be on the 8% natin. Kaya the more people you test, every 10 na you test na may 200 volume, may $300 ka, okay, the more you test, you're gonna get more customers or brand partner. Yan lang yung paulit-ulit na system natin, guys. So in the beginning, ito yan. Pag i-print nyo to, guys, kung malapit lang sa inyo yung distributor or yung brand partners, yung upuan nyo siya, i-print nyo to, para meron kayong kopya, pipilapan nyo tong form, anong brand partner ID number ko, ano yung password na ginawa mo na na-enroll na ako, sinong sponsor ko, anong contact number ng sponsor ko, email, para may communication ka agad, and then kung ano yung color week niya, we will discuss the color week mamaya.
Set up mo yung subscribe and save. Yung listahan ko kanina, sinimplify ko lang, but nandito din yan, direct deposit, register for the next upcoming events. Okay? So ano pa ba? Set yourself up for success. Ito yung mga pinakita ko kanina. You know, back office, download your, tawag dito, your mobile phone. So andito na yung guide eh. Paano mo yun matatrack yung ano mo, back office, yan, track your back office. Tulungan nyo sila mag-log in, set up their subscribe and save, yung 100 QV for rank advancement. Join the Yoli Plus kung gusto mo ng free shipping. Meron tayo niyan. Make sure as an option sa mga builder, join us on social media communities. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina, yung Yoli business page. Then set up your goals. Ano ba yung goals mo? Unang-una, mag-enroll ka ng 2 tao, mag-binary qualified ka. You know, you need to become active. You know, you walk through yung mga tao dito, guys, and then binibigay dito yung simple explanation ng first order bonus. Kung nag-sponsor ka ng 400, may 50% ka. Nag-sponsor ka ng 1,000 QV, you earn $500, 50%. So, this is your guide, guys, na simplify natin yung process ng tao at pare-pareho tayo. And then you can put your own flavor to that. And even there's a compensation plan summary link na pwede mong i-link, and then they can look into the compensation plan. Okay? Ano pa? And then connect with people. Ito yung list, making a list. Lista ka. And you can print as many copies as you can. Wag lang kayo mag-focus sa 15 na tao. Okay? So, may mga check boxes dyan. Okay, na-register mo na ba yung test kit dito kasi iti-test mo sila. You know, ano ba yung category nito? Potential customer ba to? Magiging brand partner ko ba tong tao na to? Or whatever. Okay? And then, schedule ka kaagad. The key thing, guys, this is how we duplicate. Pag nag-enroll ng bagong tao, pakumitin mo kaagad ng 3 activities yan. Kasi ito yung magduduplicate. 3 activities. Oh. Si Louie, bagong tao ko. Chris, interesado ako. Boom. Good. I want you to have 3 schedule tayo, Louie. Kailangan kong tulungan kita kaagad. Oh, pwedeng one-on-one, pwedeng home party, pwedeng Zoom tayo. Sabi, Chris, sa bahay, Chris, imbitan ako ng friends ko, mag-TGD tayo. Schedule mo kaagad yan. While mainit pa yung tao, wag mong paantayin. You know, kasi gusto mo siya makakumita kaagad ng pera. Kasi ang problema mo dyan, pag hindi kumita niyan, a month after, i-charge na yung ano niya, yung maintenance niya, na hindi pa kumikita yung tao, aasim na mukha niyan. The early you can help these people make money, the better. Kasi yung excitement sa belief nila. So, schedule ka kaagad ng 3. 3 lang. Kasi alam mo, not everybody na nag-set ka ng 3. Kasi yung mga tao mo rin, pag nag-iimbita ka, halimbawa, home party, hindi lahat ng mga prospect mo available dyan sa araw na sasabihin mo. Dapat may option ka. Oh, hindi ako available. Oh, good. How about this one? Yung next schedule ko sa bahay tayo. Or the most thing is, puntahan na lang kita dyan, bro. Alam ko busy ka eh. Okay lang ba? Para maibigay ko sa itong test kit na, ibigay ko sa iyo. Sige, daan ka dito. Oh, that's one. Pwede yun. Or magkita kayo sa coffee shop. That's one also. Pwede din yun. Or like yung ginagawa ni Gemma ngayon, na nagkataon na si engineer, meron siyang office. They use that facility. Pwede kayo magkaroon ng regular scheduling ng team mo, ganun. Pwede din yun. So anything, guys, be creative sa mind ninyo, ano yung gagawin mo. Or pwedeng ganitong Zoom. Okay? So the most important thing, hopefully naiintindihan yung sinasabi ko, paulit-ulit ako para sirang plaka, is all about system duplication. Okay? Kaya ang ibig sabihin ng TDG, test, don't guess, or teach, do, and grow. Okay? So ano yung iti-teach natin? Teach mo how to invite. Sinabi ko na sa inyo kanina, how to invite, how to connect. Mag-share ka ng samples. Pwede mong gamitin yung passion mo kasi madali yung passion i-share. O patikim mo sa kanila yung coffee. Do. Explain Yoli works and how the value of the vital line. Mag-focus kayo sa testing. Mas madali mo siyang i-introduce. And then yung G is grow. You encourage family participation, book their follow-up. Yung TGD, ito yung testing ng home parties, connect with getting started training, and set them on a pathway who can duplicate. So that's the rhythm, guys. 2 ways to connect, one-on-one, TGD event. Pag sinabing TDG event, pwede yung ginagawa mo sa YEC as a group or sa hotel, or pwede yung ginagawa mo, Gemma, sa office nila engineer, or you could be a one-on-one or home parties. Anyway, as long as you're exposing the product and the business to the prospect and you're using the test kit, that's good. Okay? Next is teach. Ano ituturo mo? Invite and as a simple. Sinabi ko na sa inyo tong iba dito, guys. Sinabi ko na
Bring your test kits. Ito yung nagiging problema, di ba? Si Gemma nag-express sa akin o si Rachel. Chris, wala kaming product. Ang hirap. Nandito kami sa Mindanao. Kaya nga guys, hindi ko sinasign up yung mga tao na ayaw bumili sa akin ng mga builder pack pro builder kasi wala kang produkto. Wala kang hawak na produkto, laway-laway ka, wala kang test kit. Anong gagawin mo? Nga. You know? Kaya yung mga seryoso na mga tao, dapat bumili ng mga packages like pinaka-minimum launch pack, builder pack, and pro builder kasi may test kit eh. Habol natin test kit. Pag bumili yung tao 50 CB, ay patay tayo doon. Wala silang test kit at yun ang magduduplicate sa organization mo. Na hindi nasubukan yung transformation kit is 50 CB. You know? So sa akin, ang philosophy ko, if you cannot invest sa ganitong package, huwag ka na lang pumasok sa negosyo. You know, mag-customer ka na lang. Sometimes I'm so upfront with people kasi sayang yung oras ko eh. Papupuntahin mo ako dyan, wala tayong produkto. Anong gusto mo? Ako mga ngapital ng produkto para sa iyo. Kausap mo yung tao, tatanungin siya, Chris, asang produkto? Ay, wala. Ano lang, hangin lang tayo dito, usapan lang tayo dito. Ay, hirap naman nun. Di ba? Dapat may business, may product ka. O pag nagbukas ka ng tindahan, parang ganun din. Bukas yung tindahan mo, walang laman yung tindahan mo, paano na yung negosyo natin dyan? Tsaka mas madali yung may hawak yung tao. O, ito na dalhin mo na yan. Okay na yan. O, di. Tapos i-order mo, yung order niya isi-ship sa iyo para ma-replenish yung inventory mo. That's how you do it as a business person. Dapat maintindihan ng mga tao yan. It takes money to make money. Kung ayaw nila magkapital, wag mo i-sign up, sakit sa ulo yan. Tapos minsan pa, ikaw pa yung pinapapayin. No, sige, ikaw na muna dyan. Nako, patay tayo dyan. And then yun yung magduduplicate sa organization mo. So, it's up to you guys. Now, I'm not trying to be mean. I'm just giving you the idea how I run the business. And then it's up to you how you're gonna do it. Kasi mga independent naman kayo eh. I cannot force you how I do it. Binibigyan ko kayo ng example. Kung gusto nyo, 16 years ko nang ginagawa. I've been through a lot of, setup and system. Alam ko what's worth and what will duplicate. Okay? Set the vibe. Welcome with energy. Example, pag nagtitesting kayo ngayon, kasi ginagamit nyo, nakikita ko, passion, di ba? Naalala nyo, pag pumunta ng YEC, pinapainom natin ng passion para yung energy nila. Kasama dapat sa presentation yan, painumin nyo. Kaya nga maganda guys, kung nag-earn kayo ng rewards. Kasi yung rewards mo, ibili mo ng mga passion, yung gamitin mo pang sample para why mag-ano ka sa kanila, magpipresent ka, painumin passion, gising na gising yung mata. That's the reason why we have this enroll to rewards para you can use some of those products to samples or personal use mo. Okay? And then next, ano pa ba yung teach natin? Teach them how to press play. Yung video ni Dr. Harris. Yung video ng transformation kit na simple video. O yung YouTube na dinownload ko. Pwede nyo gawin yun. JPP, mas madali yun. Kasi hindi lahat ng tao kaya mag-present and it takes time to present. Ngayon, kung gusto mong simplify, let those people play the video and then doon ka na babawi sa storytelling ka tumira dyan. Kasi the rest, guys, pwede naman lang i-YouTube dyan eh. The rest, pwede. Pero yung story mo ang pinakakiting. Kaya, be the product of the product. Mahirap magbenta ng produkto kung hindi mo ginagamit yung produkto. Example, Chris, nakita ko yung transformation kit. Ano yan? Hindi ko ginagamit yung transformation kit kasi alkalit and pure lang yung binili ko. Ano yung kikwento ko ngayon? Wala. Unless magsisinungaling ako. Diba? Kung magsisinungaling ka naman, that would be good. No, it's not. No? Para ka naman niloloko mo sarili mo nun. Oh, Chris, nakita ko yung testing. Ano yung result mo? Hindi ko alam kasi hindi rin ako nag-test eh. Hindi ako pumasok. You know what I mean? So, kind of off. You need to be the product of the product. Use the system kung gusto mo mag-duplicate. Okay? And then the do things. Walk through. Paano ba sila mag-JPP? Just press play. Ang sinabi ng JPP, guys, just press play. Pag pumunta kayo sa yoli.com/JPP, nandoon yung 2 videos na pwede nyong i-play. Okay? Yung video ng testing and saka yung compensation plan na simple. Yun lang. Focus mo yan. O gusto mo isingit ngayon kasi may transformation kit, may video din tayo sa transformation kit. Okay? Yeah, and then explain the 3 simple steps na ginagawa natin. Establish the baseline, yung magte-testing tayo. Then the second one, they need to take the product, 2 capsules a day, 90 days, and then magre-retest. Then show them the starter pack. Pinapakita ko sa kanila. Ina-highlight ko ito, 4-month supply, 8,600. Kung i-divide mo yan,
into daily, para ka lang gumagastos ng $1.33. Magkano ba yan sa pesos? Sabi yung calculator ko. But anyway, you can compute that one, guys, para makita ng tao. Minsan ginagawa ko to, kasi pag sinabi ko sa kanila, 100 something, Chris, yeah, but the daily, $1.33, yung mind nila, mas madali nila makapture. Mura pala kung daily mo siya, i-break down mo siya in a daily values. Okay, so what you can do, like for example, ang price kasi natin sa Pilipinas, yung 4-month supply is 8,600. Okay, run off natin. Divided by 4 months mo is 2,150. Okay, and then divided by 30 mo. So guys, nasa 71, o lagay mo na 71 pesos, gagastos ka ng 72 pesos daily. Mahal ba yan? Na, hindi mahal yan. A lot of people, they buy coffee, $200, $500, pesos every day. 72 pesos para sa health mo? Are you willing to invest that kind of money? 72 pesos a day? Di ba? That's good. And you can get the product for free. So, bini-breakdown ko na ganyan. So, mas mura, Chris. Di ba? Kasi kung bi-breakdown mo siya, instead na 8,000 lang 4 month, 72 lang to siya per day. Kaya mo ba mag-invest sa kalusugan mo ng 72 pesos daily? Kaya ko yan. Instead na bibili ako ng kape sa Starbucks, Yoli na lang ako. Okay? Collect the sample and complete the test kit form. I-register nyo na kaagad. Ito yung challenge, guys. Pag nag-test kayo ng tao, i-register nyo. Huwag nyo yung antayin. May iba tayo dyan na umaabot na ng buwan. Tinatago yung dugo. Nanganak na, hindi pa na-submit. Kasi dapat pag na-test mo yung register, as much as fast as you can, ipa-mail nyo na kaagad sa corporate office. Kasi pag lumagpas kayo ng 2 weeks, ipapamail pa sa US yan, titigas na yung dugo, hindi nila mababasa ng maayos. Kaya nagkakaproblema tayo dyan. Be sure, guys, na email nyo kaagad. Wala namang bayad, punta lang kayo sa any LBC outlet But you need to learn to register yourself. Huwag yun na nang ipasa dun sa office na sila magre-register. Nagkakagulo-gulo. Lalo na ngayon, you're looking after the double first order bonus. Register nyo na. Magagaling na kayo dyan. If you don't know how to do it, andun na yung simple instruction. Ask your upline leader to help you. Alright? Then enroll them as customers and brand partner. That's it. Ano pa ba? Grow. Ano yung grow section natin? Book their 90-day follow-up. Celebrate upcoming success. Yung Yoli rewards, maka-enroll silang 2. Focus kayo sa testing 10 people. And then pag ni-retest ninyo again after 90 days, meron na naman kayong Yoli rewards. Okay? And then, here's the thing. Gusto ko, guys, pag may bago kayong tao, within 72 hours, schedule ng ganito, getting started. Wag nyo silang pababayaan na hindi nyo nagawa to kaagad sa kanila. Wag nyo patagalin. Kasi yung problema, pag pinatagal mo, hindi ako nabayaran kasi hindi nyo na-set up yung direct deposit. Okay, hindi nila alam yung password. Hindi nila na-access. So, minsan tayo mga sponsor, responsibility natin tulungan yung tao. Kung di nyo kaya silang tulungan, huwag nyo nang sponsoran sila kasi pababayaan nyo. I want you to have that mindset, guys. When you sponsor somebody, just like para kayong may anak, we have the responsibility to help them. Kaya yun naman tawag, kaya nga tawag natin sponsor Sponsor, hindi lang yung recruit. Kasi kung recruit ka ng recruit, wala yun. Wala kang responsibility doon. But if you wanna take responsibility sa mga taong dinadala mo, you need to be a good sponsor. Okay? And then duplication. And then ito, your story sa 8% mo. Gawa mo na. Kung meron ka ng, ito yung unang story ko. And you can do the same thing sa transformation kit natin. You can tell about your story on your health challenges, your weight loss challenges, and then share what happened when you start using Yoli and ano yung highlight mo. So ito yung pattern, guys, how you can create your story. And then pwede nyo i-share sa Yoli yung story nyo para masama ka din yung mga before and after pictures niyo of your 8%. Para masama ka sa 8% club. Okay? Alright, so next. Anong oras na ba? Okay, so I have few things. So guys, ito yung 5 things we do in selling, in doing in Yoli. Mag-focus kayo dito sa 1, 2, 3, 4, 5. Okay, selling, benta tayo ng product. Okay, hold on. Recruiting or sponsoring, para mag-grow tayo. Hindi lang puro product tayo. You need may team din tayo. Developing the team. This is where you can duplicate kasi kung wala kang team, ang hirap.
You're gonna end up grinding and grinding. Of course, developing leaders, and then event promotion. You need to learn how to promote the events. So ngayon guys, I have some few things I would like to discuss, but we'll do this one next time natin para hindi tayo mapahaba dito. But I just hope guys na makuha niyo itong concept natin. Sa selling natin, focusing on the product, mag-focus lang kayo sa testing. Please duplicate, help your team. Mag-focus kayo sa testing. 10 people, may 200 CB, may $300. Every 10 people na may 200, may 300 ka. Yun lang paulit-ulit. Testing. Kaya, pag bumili sila ng package, please, i-introduce niyo yung package na may free testing. And you know what, the free testing, they may not continue it until, I think, January 2 lang yung ending ng free testing natin. Kasi sa Amerika, wala nang test kit na libre. Okay, take advantage. We still have few weeks, guys, to get it, Get them to the Pro Builder para 20 kagad yung test kit nila, especially if they're looking for a double first order bonus. Kailangan makatest ka ng 20 with 400 volume na enrollment. And then the rest, kahit na hindi mo sila na-test, pero bumili sila, kasama sila sa double first order bonus. Basta may 20 ka na na-test at may 400 doon, the rest ng mga tao mo, kahit hindi mo na sila na-test, bumili sila, basta may Omega product involved doon, may double first order bonus ka, okay? Recruiting, sinabi ko na sa inyo, recruiting guys, focus on the system natin na nagdo-duplicate yung brand partners natin, itong mga packages. I just gonna go over some of this stuff. Ito yung mga packages sa Amerika, Tama, wala na tayong test kit dyan sa Pilipinas lang meron. And that developing a team, do, help, watch duplication. Yan yung style niyo. Kung gusto niyo, do it, help them, and then watch them do it. Mag-focus kayo guys sa developing ang team, go for gold. Alam niyo na to. Parati ko na sinasabi, ito yung pinaka structure ninyo. When you focus on people, go for gold. Tulungan niyo siya mag-gold. Kasi pag tinulungan mo mag-gold, you need to have 1,600 sa left mo, 1,600 sa right mo, and then that person, if they do it that way, kung isang pro builder sa left, isang pro builder sa right, tapos kaagad yung gold. You can do it with a launch pack, pero 4 na launch pack yung i-enroll mo sa left, 4 na launch pack yung sa right kasi 400 lang yung launch pack Or builder, 2 builder, 800, 800, 1,600, 2 builder, 800, 1,600. Or isang tao lang, pro builder, may 20 test kit, tapos kaagad yung laban dyan. And then they're gonna make 144,000. Kaya ito yung focus mo. Turuan mo lahat ng tao mo pumasok ng gold, pero wag kang mag-stop doon. Go back si A, tulungan mo si A na mag-gold, tulungan mo si B mag-gold, tapos yung tao na, you keep duplicating down, guys, pababa. Paugatin nyo yung organization mo. Imagine mo, pag marami ng gold sa ilalim ng team mo, yung volume mo will be taken care of sa binary as a diamond or whatever. Simplify mo. Ito lang, mag-focus kayo dito, gold. Or yung platinum. Yung platinum, tulungan mo lang isa dito mag-gold or whatnot, platinum ka na doon. Right? Developing leaders, okay? Personal development, guys. Please, please do this one every day. Maraming libre na mga training ngayon. Ang sinusundan ko lang, 2 lang. Ang dami kong mga mentors sa network marketing, but I focus with Eric Worre and also with Rob Sperry. Ito lang sinusundan ko para hindi masyado magulo. Almost the same naman ang principle. You can go to Spotify, YouTube, you can access the excellent project ni Eric Worre, GoPro, or kay Rob Sperry. Network marketing. Okay? Fundamentals niya. So, search them. Minsan, alam ko si Louie at ako, nagpo-post tayo ng mga motivational, sa mga chat natin and whatnot. Alright? So, I think we will discuss this Scholar Week next time kasi meron pa akong appointment and whatnot. And I just want you guys to take a picture on this one, the simple, duplicable steps natin to succeed. May 9 tayo dito. I will end up with this one. Getting started right away. Manage expectation, ituro nyo ang tama, huwag nyo i-hype-hype yung tao. May trabaho tayong gagawin dito. Kung tanungin nyo na ilan yung oras na kaya mong ilaan sa business mo a week. Para alam mo, sasabihin, Chris, gusto kong mag-millionaire. Ilang oras na ibigay mo? Wala, hindi masabi sa'yo. Katarantaduhan yun. Okay? And then enrollment package, be strict kayo sa how you teach your team magduduplicate. Kung mag-50 CB kayo, alam mo yan, lahat ng team nyo 50 CB yan. But if you duplicate and using Pro Builder, whatever you have to duplicate yung testing natin, then that will duplicate. Again, setting up yung subscribe and save natin, 100 CB, sa gusto mag-rank up to 200, add yung Facebook natin, sa Diamond Elite, sa business page,
And then, pagdating sa placement, guys, please, para hindi kayo mamblema, outer left, outer right lang tayo sa spillover. Okay? Huwag kayo mag-build ng inside. The only exemption na i-throw people inside pag anak mo yung nasa tao, sa organization mo or misis mo. Rather than that, everybody goes out the left and goes out to the right para mas ganda yung synergistic ng team building natin. Okay? And then build your team with your volume. Huwag kayo mag-rely sa spillover. Hindi kayo yayaman sa network marketing, puro spillover yung nire-rely nyo at wala kayong control doon. Mas maganda sarili mo yung volume mo and you have control sa organization mo. Right, 7, fundamental building block. Core rank natin, star rank o dumiretso kayo ng gold, mas maganda. Pwedeng star, pero kung makuha nyo yung gold, mas maganda, mas mabilis yung kita ng tao, malaki. Be a gold rank makers, yan lang, i-duplicate nyo. Alright, so with that guys, I will end this one because I have another appointment and really appreciate everybody for joining me. Medyo napahaba-haba natin to. So let me just stop the recording and feel free to share this one to your team members. Alright? Let me stop.